Maligayang pagdating sa Dear Niece, isang channel ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. May pag-ibig, may drama, at may mga kwentong pampamilya na puno ng emosyon at aral sa buhay. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Mira at Daniel. Masayang naglalakad si Mira Valencia sa gilid ng kalsada habang mahigpit ang hawak sa maliit na sobre sa kanyang kamay. Hapon na. Kulay kahel ang langit. May bahagyang hangin na dumadampi sa kanyang buhok. Ngayon ang unang beses na sumahod siya mula sa part-time job niya sa isang maliit na bakery sa bayan. Hindi kalakihan. Hindi enggrande. Pero para sa kanya, parang medalya iyon ng tagumpay. 1,000 piso. 1,000 pisong pinaghirapan. 1,000 pisong pwedeng ipangbili ng bigas. Pambayad sa kuryente. Pambili ng gamot ng kuya niyang si Marco. Napangiti siya habang iniisip ang mukha ng kuya niya kapag inabot niya ito mamaya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Hello kuya? Mira, pauwi ka na ba? Tanong ni Marco mula sa kabilang linya. Oo, dumaan lang ako saglit sa palengke. Bibili sana ako ng tinapay. First sweldo ko ngayon eh. Talaga? Bahagyang natawa si Marco. Hindi mo ba ako ililibre? Kuya, naman. Napangiti si Mira. Pag-ipunan muna natin, hindi pa tayo mayaman. Hindi pa, sagot ni Marco. Pero magiging okay din tayo. Basta magtapos ka lang. Sandaling natahimik si Mira. Kuya, mahina niyang sabi. Magiging okay din tayo. Ibinaba niya ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit siya sa waiting shed sa may kanto, may narinig siyang sigawan. Isang babae at isang binata. Hindi niya sana papansinin, pero may kung anong humila sa kanya para mapalingon. Wala ka talagang silbi, Daniel! Sigaw ng isang matandang babae. Napahinto si Mira. Sa loob ng waiting shed, naroon ang isang lalaking kaedaran niya lang. Nakayuko. Marumi ang damit. Halatang pagod. Ma, hindi ko na kaya. Mahinang sagot ng binata. Hindi ko na kayang gawin yan. Hindi mo kaya? Anong akala mo sa buhay? May magpapakain sa'yo? Ma, iligal yan! Umigting ang panga ng babae. Iligal? Noon wala kang reklamo. Nanginginig ang kamay ng binata. Napilitan ako noon, pero ayoko na. Ayoko nang bumalik sa ganon. Kung ayaw mo, lumayas ka. Wala kang kwentang anak. Tumalikod ang babae at mabilis na umalis. Naiwan ang binata. Nakaupo, nakayuko, tahimik ang paligid. Si Mira ay nakatayo pa rin sa gilid. Hindi alam kung aalis ba siya o lalapit. Mabagal siyang humakbang palapit. Kuya, ayos ka lang? Nag-angat ng tingin ng lalaki. Doon unang nakita ni Mira ang mukha ni Daniel Serrano. May galos sa labi. May pagod sa mga mata. Pero may kakaibang lalim ang tingin. Okay lang, maikling sagot nito. Hindi kumbinsido si Mira. Kanina pa ako nakakarinig, sabi niya. Hindi ko sinasadya. Sanay na ako, sagot ni Daniel. Hindi bago. May sandaling katahimikan. Anong balak mo? Tanong ni Mira. Hindi ko alam. Napabuntong hininga si Daniel. Pero ayoko na sa ganitong buhay. Anong klaseng buhay? Tumingin si Daniel sa kanya. Parang may gustong sabihin, pero pinigilan. Yung buhay na wala kang pagpipilian. Narinig ni Mira ang panginginig sa boses nito. At doon niya naramdaman. Hindi ito masamang tao. Naliligaw lang. Mabagal niyang binuksan ang sobre sa kanyang kamay. 1,000 piso. Unang sweldo niya. Pinagmasdan niya iyon sandali. Pagkatapos ay iniabot niya kay Daniel. Nanlaki ang mata ng binata. Ano to? Unang sweldo ko, sabi ni Mira. 1,000 lang, pero baka makatulong.
Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Bakit? Pinaghirapan mo yan. Alam ko. Tumitig siya kay Daniel. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Pero mas gusto kong gamitin yan para sa tama. Kung gagamitin mo to para magsimula ulit, baka sapat na yan. Tahimik si Daniel. Hindi nito mababago ang buhay mo agad, dagdag ni Mira. Pero pwede itong maging simula. Nanginginig ang kamay ni Daniel habang tinatanggap ang pera. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Ngumiti si Mira. Hindi ko alam. Siguro kasi naniniwala ako na hindi ka masamang tao. Sandaling natahimik si Daniel. Parang may bumara sa lalamunan niya. Isang estranghera ang unang naniwala sa kanya. Hindi ang sarili niyang ina. 1,000 piso. Pero higit pa roon, isang taong nagsabing may halaga siya. Mabagal siyang tumango. Gagamitin ko to sa tama. Siguraduhin mo, sabi ni Mira. Gawin mong 1,000 dahilan para mabuhay. Parang may kung anong kumislap sa mga mata ni Daniel sa narinig niya. Inulit niya sa isip, 1,000 dahilan para mabuhay. Dumaan ang isang jeep. Kinailangan ng sumakay ni Mira. Bago siya umakyat, lumingon siya muli. Daniel, tawag niya. Napatingin ang binata. Pangalan mo? Daniel Serrano. Ako si Mira Valencia. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nila alam na ang sandaling iyon ang magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Umandar ang jeep. Naiwan si Daniel sa waiting shed. Mahigpit ang hawak niya sa 1,000 piso. Hindi iyon basta pera. Iyon ang unang pagkakataon na may naniwala sa kanya. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakatanaw si Victor Salcedo mula sa loob ng isang nakaparadang sasakyan. Tahimik, matalim ang tingin. Nakikita niya ang lahat. At sa mga mata niya, hindi ito kwento ng pag-asa. Ito ay simula ng problema. Mabagal siyang ngumiti. Akala mo makakatakas ka, Daniel? Sa waiting shed, nag-angat ng tingin si Daniel sa papalubog na araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi takot, hindi galit, kundi pag-asa. 1,000 piso, 1,000 dahilan. At marahil, isang bagong buhay. Gabi na nang umuwi si Daniel Serrano sa kanilang maliit na bahay. Tahimik ang buong paligid, pero sa loob ng kanyang dibdib, may digmaan. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa 1,000 piso. Hindi niya iyon ginastos. Hindi niya iyon hinawakan buong araw nang walang dahilan. Parang apoy. Parang responsibilidad. Pagpasok niya sa bahay, naroon ang kanyang ina. Nakaupo sa mesa. May bote ng alak sa tabi. Bumalik ka pa? Malamig nitong tanong. Ma, aalis na ako. Napatingin ang babae. Ano? Aalis na ako dito. May pupuntahan ka? Wala. Pero hindi na niya iyon sinabi. May gagawin ako na tama. Mahinang sabi ni Daniel. Tumayo ang kanyang ina. Wala kang kayang gawin mag-isa. Mas mabuti nang mag-isa kaysa sa mali. Iyon na ang huli niyang sinabi bago siya tumalikod at lumabas ng bahay. Walang dalang maleta, walang plano, isang backpack lang, at 1,000 piso. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang boses ni Mira. Gawin mong 1,000 dahilan para mabuhay. Hindi niya alam kung saan pupunta, pero alam niyang kailangan niyang lumayo mula sa nakaraan. Mula sa mga taong gustong ibalik siya sa iligal na mundo. Mula kay Victor Salcedo. Kinabukasan, sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Sa loob ng bus, tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga punong mabilis na dumaraan. Sa sais, bawat kilometro, parang may tinatanggal siyang bigat sa balikat. Pero kasabay noon, may takot. Ano ang gagawin niya sa Maynila? Saan siya titira? Ano ang kakainin niya? 1,000 lang ang pera niya. Huminga siya ng malalim.
Kaya ko to. Pagdating niya sa terminal, sinalubong siya ng maingay na lungsod. Mga busina, mga sigawan, mga taong nagmamadali. Parang nalunod siya sa dami ng tao. Naglakad siya ng walang direksyon. Hanggang sa makarating siya sa isang pedestrian lane sa may malaking intersection. Habang tatawid siya, may isang kotse na biglang humarurot papunta sa kanya. Napaatras siya agad. Sa isang iglap, bumangga ang kotse sa poste. Nagkagulo ang mga tao. May naaksidente! Hindi nag-isip si Daniel. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kotse. Sa loob nito ay isang matandang lalaki. Sugatan ang noo. Nahihirapang huminga. Sir, ayos lang po ba? Bahagyang nagmulat ng mata ang matanda. Tinulungan ni Daniel na buksan ang pinto. Inakay niya palabas ang lalaki. May, ambulansya ba? Sigaw niya sa mga tao. Walang kumikilos. Kinuha niya ang cellphone ng matanda mula sa upuan. Nakalock. Taxi! Nagpara siya ng taxi at maingat na isinakay ang matanda. Sa ospital, siya ang nag-asikaso ng papeles. Siya ang nagbayad ng unang deposit gamit ang kalahati ng pera niya. 500 na lang ang natira sa kanya. Hindi niya inisip iyon. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na siya. Napabuntong hininga si Daniel. Habang naghihintay sa labas ng kwarto, nakatulog siya sa upuan. Nagising siya nang marinig ang mahinang boses. Ikaw ba ang tumulong sa akin? Napatingin siya. Nakaupo na ang matanda sa kama. May bendas sa noo. Opo. Lumapit siya. Ano ang pangalan mo, iho? Daniel Serrano. Ngumiti ang matanda. Ako si Dante Serrano. Nagulat si Daniel. Magkapareho po tayo ng apelyido. Baka tadhana, mahinang sagot ni Dante. Tahimik ang sandali. Wala ka bang kasama? Tanong ni Daniel. Wala. Simple, diretso. Wala na akong pamilya. May kung anong tumama sa dibdib ni Daniel. Nasaan ang pamilya mo? Tanong ni Dante. Walang sagot si Daniel sa una. Pagkatapos ay sinabi niya, Iniwan ko po. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang may pagkakaintindihan na hindi na kailangang ipaliwanag. Iho, sabi ni Dante. Marunong ka bang mag-drive? Opo. Kailangan ko ng driver. Pero higit pa doon, kailangan ko ng kasama. Napakunot noo si Daniel. Hindi ko po kayang bayaran ang utang ko sa inyo, sabi niya. Utang? Natawa si Dante. Ang buhay ko ang iniligtas mo. Tahimik si Daniel. Sumama ka sa akin, sabi ng matanda. Tutulungan kita magsimula. Naalala niya ang waiting shed. Naalala niya ang 1,000 piso. Naalala niya si Mira. Gawin mong 1,000 dahilan para mabuhay. Marahil ito na ang simula. Pagkalabas nila ng ospital, isinakay siya ni Dante sa isang itim na kotse. Pagdating sa isang malaking gate, bumukas iyon at tumambad sa kanya ang isang malawak na mansyon. Napahinto siya. Dito po kayo nakatira? Dito na tayo titira, sagot ni Dante. Sa loob ng bahay, pinakilala siya sa mga kasambahay. Binigyan siya ng sariling kwarto. Malinis, maayos, may kama na hindi lumulundo. Napatitig si Daniel sa paligid. Hindi siya sanay sa ganitong buhay. Kinabukasan, sinimulan niya ang trabaho bilang driver. Pero hindi nagtagal, napansin ni Dante ang kanyang sipag at talino. Isinama siya sa mga meeting. Pinaupo sa tabi. Pinagmasdan kung paano siya magtanong, kung paano siya mag-isip. May utak ka, Daniel, sabi ni Dante isang gabi habang nasa hardin sila. Hindi ko po alam kung saan ko dadalhin yan. Dadalhin mo kung saan mo gustong marating. Sa mga sumunod na buwan, tinuruan siya ni Dante ng negosyo. Pinag-aral siya ng management. Pinagkatiwalaan sa maliliit na proyekto. Sa unang pagkakataon, may naniwala sa kakayahan niya. Isang araw, habang mag-isa siya sa kwarto, inilabas niya ang natitirang
500 sa wallet niya. Ang kalahati ng 1,000. Hindi niya iyon ginastos. Itinago niya iyon bilang paalala. Simula ng lahat. Sa kabilang banda ng lungsod, si Victor Salcedo ay nakaupo sa isang madilim na opisina. May hawak na file. Daniel Serrano. Napangiti siya. Hindi ka pa rin nakakalayo sa akin! Samantala, sa probinsya, si Mira Valencia ay nakaupo sa gilid ng kama. Nagbibilang ng natirang pera sa kanyang pitaka. Hindi niya alam kung nasaan na si Daniel. Hindi niya alam kung ginamit ba nito ang pera sa tama. Pero tahimik siyang nagdasal. Sana nakahanap ka ng dahilan. Sa mansyon, nakatayo si Daniel sa balkonahe. Nakatanaw sa lungsod. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat sa isang estrangherang naniwala sa kanya. Pero alam niya ito. Hindi siya babalik sa dati. Hindi niya sasayangin ang 1,000 piso. Hindi niya sasayangin ang tiwala. Sa malawak na lungsod ng Maynila, nagsisimula ang panibagong kwento. Isang batang tumakas sa nakaraan. Isang matandang naghahanap ng pamilya. Isang babaeng nagbigay ng dahilan. At isang lalaking hindi pa tapos maningil. 5 taon ang lumipas. Sa loob ng 5 taon na iyon, maraming nagbago. Ang dating tahimik at pagod na binatang nakaupo sa waiting shed ay ngayon nakatayo sa harap ng isang malawak na conference room. Nakasuot ng maayos na suite. Diretso ang tindig. Matatag ang tingin. Daniel Serrano, Executive Director ng Serrano Holdings. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang mga board members. Nakikinig. Kung ililipat natin ang focus ng kumpanya sa sustainable housing projects, mas lalaki ang long-term value. Mahinahong paliwanag ni Daniel habang ipinapakita ang presentation. Tahimik ang silid. Hindi dahil may takot sa kanya, kundi dahil may respeto. Sa gilid ng silid, nakaupo si Dante Serrano. Tahimik. Pinagmamasdan ng lalaking itinuring niyang anak. May ngiti sa labi. Hindi na lang driver si Daniel. Hindi na lang apprentice, isa na siyang partner. Matapos ang meeting, sabay silang naglakad palabas ng opisina. "Magaling!" sabi ni Dante. "Salamat po, Tay!" Natural na sa kanya ang pagtawag na iyon ngayon. "Hindi dahil magaling ang slides mo," dagdag ni Dante, "kundi dahil marunong kang makinig." Bahagyang ngumiti si Daniel. Maraming beses niyang naisip ang nakaraan. Maraming beses niyang naalala ang waiting shed. Pero hindi siya nagpaalipin doon. Ginamit niya iyon bilang paalala. 1,000 piso. Sa loob ng kanyang wallet, naroon pa rin ang natitirang 500. Hindi bilang pera, kundi bilang alaala ng panimulang hakbang. Samantala, sa probinsya, maagang nagising si Mira Valencia. 5:00 pa lang ng umaga, pero nasa kusina na siya. "Kuya, kain ka muna bago pumasok." Tawag niya kay Marco. Lumabas si Marco mula sa kwarto. Suot ang uniforme ng isang maliit na construction firm. "Ang aga mo na naman gumising," sabi nito habang umupo sa mesa. "Kailangan eh." Tahimik silang kumain sandali. "Mira," biglang sabi ni Marco, "mag-apply ka na sa Maynila." Napahinto si Mira. "Maynila?" "Oo, graduate ka na. Hindi ka na dapat dito lang." Tahimik siya. 5 taon na rin ang lumipas mula ng araw na iyon sa waiting shed. Hindi niya alam kung nasaan na si Daniel. Hindi niya alam kung naging maayos ba ang buhay nito. Minsan, naiisip niya iyon. Pero hindi siya umaasa. Hindi siya nagbigay para may kapalit. "Kuya," mahinang sabi niya, "okay naman tayo dito." "Okay lang," sagot ni Marco. "Pero hindi sapat." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam ni Mira na may hindi pa sinasabi ang kuya niya. May anino pa rin ang nakaraan sa mga mata nito. Pero hindi niya iyon pinilit. Sa Maynila, isang charity event ang ginanap ng Serrano Holdings.
Project launching para sa low-cost housing. Maraming media, maraming kamera. Sa entablado, si Daniel ang nagsasalita. Hindi lang ito negosyo, sabi niya sa mikropono. Ito ay pangako. Pangakong may pagkakataon ang bawat pamilya na magkaroon ng disenteng tahanan. May pumalakpak. May nag-flash ng kamera. Ngumiti si Daniel, pero sa loob niya, tahimik. Sa likod ng entablado, may nag-abot sa kanya ng isang folder. "Sir, may bagong investor na gustong makipag-meeting." "Schedule it," may klinyang sagot. Pagbalik niya sa opisina, binuksan niya ang laptop. Nag-scroll sa balita. Biglang may pamilyar na apelyido na tumambad sa screen. Valencia. Isang article tungkol sa scholarship program sa probinsya. Nakalarawan ang mga volunteer. Isa roon si Mira. Mas matured na, mas confident. Pero pareho pa rin ang mga mata. Napahinto ang paghinga ni Daniel. Mira. Hindi niya inakalang makikita niya ito kahit sa litrato lang. Mahinang napangiti siya. "Okay ka kaya?" bulong niya sa sarili. Sa probinsya, nakatayo si Mira sa labas ng barangay hall matapos ang scholarship orientation. May lumapit na kapitbahay. "Mira, balita ko maganda raw ang trabaho sa Maynila. Bakit hindi mo subukan?" Ngumiti siya. Siguro nga. Pero sa isip niya, hindi trabaho ang unang pumasok, kundi isang pangalan. Daniel Serrano. Hindi niya alam kung bakit hindi iyon mawala sa alaala niya. Hindi naman sila nagkaroon ng mahabang kwento. Isang hapon lang, 1,000 piso lang. Pero may mga sandaling hindi sinusukat sa tagal. Sa isang madilim na opisina sa Makati, nakaupo si Victor Salcedo. Mas elegante na ang suot, mas pino ang galaw, pero pareho pa rin ang lamig ng mga mata. Sa mesa niya, may nakalatag na business report. Serrano Holdings. Napangisi siya. "Lumaki ka nga, Daniel." May kumatok sa pinto. "Sir, may balita po." "Anong balita?" "Nasa charity event si Daniel Serrano kanina." Tahimik si Victor. "Bantayan mo siya," malamig niyang utos. Sa mansyon, nakaupo si Daniel sa hardin kasama si Dante. "May nakita akong litrato niya," bigla niyang sabi. "Siya?" Tumango si Daniel. "Yung babaeng nagbigay sa'yo ng unang 1,000. Tumango ulit siya. "Hindi ko pa rin siya nakakalimutan." Ngumiti si Dante. "Hindi mo dapat kalimutan ang taong naniwala sa'yo." "Hindi ko siya hinanap." "Bakit?" Tahimik si Daniel sandali. "Hindi ko alam kung may karapatan ako." Napailing si Dante. "Anak, may mga taong dumarating para magbukas ng pinto. Hindi ibig sabihin noon ay bawal kang bumalik para magpasalamat." Napatingin si Daniel sa malayo. Siguro panahon na. Sa probinsya, gabing tahimik. Nasa labas si Mira, nakaupo sa harap ng bahay. Hawak ang tasa ng kape. "Nakakapagod?" bulong niya. Lumabas si Marco. "Pagod ka na?" "Medyo." Umupo ito sa tabi niya. "Mira," seryosong sabi ni Marco, "may mga taong babalik sa buhay mo kapag handa na ang panahon." Napatingin siya sa kuya niya. "Anong ibig mong sabihin?" Umiling si Marco. "Wala. Basta tandaan mo lang, may mga desisyong magbabago ng lahat." Sa Maynila, nakatayo si Daniel sa harap ng malaking bintana ng opisina niya. Mula sa taas, kita ang buong lungsod. Malayo na ang narating niya, pero may bahagi pa rin ng puso niya ang nananatili sa waiting shed na iyon. Hindi siya nagbigay ng pera noon, hindi siya gumawa ng milagro. Isang estranghera ang gumawa noon para sa kanya. At sa bawat tagumpay niya ngayon, may bahagi roon na hindi kanya. Ito ay utang ng loob. Utang ng paniniwala. 1,000 piso. 1,000 dahilan. Hindi niya alam na ang mundo ay unti-unti nang umiikot pabalik sa puntong pinagmulan. Sa pagitan ng pag-angat at nakaraan, sa pagitan ng pag-asa at panganib, may aninong nagbabantay. At sa lalong madaling panahon, magtatagpo muli ang kanilang mga landas.
Maagang umalis si Mira Valencia papuntang bayan. May interview siya sa isang kumpanya sa Maynila kinabukasan at kailangan niyang ihanda ang ilang dokumento. Tahimik ang umaga. Normal, parang walang babalang paparating. Sa kabilang kalsada, si Marco Valencia ay tumatawid papunta sa construction site kung saan siya nagtatrabaho. Suot ang lumang helmet. May dalang baon na inihanda ng kapatid. Hindi niya alam na may isang itim na van na mabagal na sumusunod sa kanya mula pa kanina. Sa loob ng van, nakaupo si Victor Salcedo. Tahimik, nakamasid. "Siya yan!" sabi ng kasama niya. "Sigurado?" "Oo, si Marco Valencia. Dati mong tauhan." Ngumiti si Victor. Ang liit ng mundo. Sa gitna ng pedestrian lane, tumigil sandali si Marco para tumingin sa kanan. 1 segundo, 2 segundo. Pagkatapos, humarurot ang itim na van. Isang malakas na tunog ng banggaan. Sigawan. Mga taong nagtatakbuhan. Sa kabilang dulo ng kalsada, narinig ni Mira ang ingay. Napalingon siya. May kumpulan ng tao sa pedestrian lane. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumakbo siya papunta roon. "Makikiraan po!" Sigaw niya habang tinutulak ang mga tao. At doon niya nakita ang kuya niya, nakahandusay sa semento. May dugo sa gilid ng ulo, hindi gumagalaw. "Kuya!" Lumuhod siya sa tabi ni Marco. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahawakan ang mukha nito. "Kuya, gising! Kuya!" May nagsabi. "Hit and run! Itim na van!" Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng ambulansya. Sa ospital, nakaupo si Mira sa labas ng operating room. Nanlalabo ang paningin niya sa kakaiyak. Lumabas ang doktor. "Miss, ikaw ba ang kapatid?" "Opo. May head injury siya. Kailangan nating obserbahan. Posible siyang makoma." Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Mira. "Magigising po ba siya?" "Hindi pa namin masasabi." Napatakip siya ng bibig para pigilan ang hikbi. Sa kabilang banda ng lungsod, may nakaupo sa isang opisina na may malawak na tanawin. Daniel Serrano. Nakatanggap siya ng tawag mula sa security team. "Sir, may impormasyon po kaming nakuha." "Anong impormasyon?" Si Victor Salcedo ay bumalik sa Maynila. Nanigas ang ekspresyon ni Daniel. Hindi niya narinig ang pangalang iyon sa loob ng 5 taon. "Sigurado?" "Opo, may mga bagong transaksyon sa ilalim ng ibang kumpanya." Tahimik si Daniel. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala. Mga illegal na delivery, mga pagbabanta, mga gabing hindi makatulog sa takot. Victor Salcedo, hindi siya basta tao. Isa siyang anino, isang multo ng nakaraan. Samantala, sa ospital, tahimik na nakaupo si Mira sa tabi ng kama ng kuya niya. Nakakabit ang mga tubo. Mabagal ang paghinga. "Kuya," mahinang bulong niya habang hawak ang kamay nito. "Magising ka, please." Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ng itim. Hindi pamilyar ang mukha. "Sino ka?" tanong ni Mira. Ngumiti ang lalaki. "Kaibigan ng kuya mo." Naramdaman ni Mira ang panlalamig. "Ano ang kailangan mo?" "Sabihin mo kay Marco na hindi pa tapos ang utang niya." Nanlaki ang mata ni Mira. "Anong utang?" Lumapit ang lalaki. Mahinang nagsalita. "May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa kuya mo." Pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng kwarto. Naiwan si Mira na nanginginig. Anong ibig sabihin noon? Ano ang hindi niya alam? Sa gabi ring iyon, habang naglalakad pa uwi si Mira mula sa ospital, may biglang tumawag sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello? Mira Valencia?" Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. "Sino to? Gusto mo bang gumising ang kuya mo?" Nanigas siya. "Anong sinasabi mo?" May mahinang tawa sa kabilang linya. "May paraan para masigurong ligtas siya." "Anong kapalit?" "Simple lang." Huminto ang boses sandali. "May taong kailangan mong kausapin." "Sino?"
Daniel Serrano. Napahinto si Mira sa gitna ng madilim na kalsada. Paano nila alam ang pangalang iyon? Anong kinalaman niya dito? Marami. Naputol ang tawag. Sa mansyon, nakaupo si Daniel sa study room ni Dante. Nararamdaman ko, sabi niya, na hindi ito basta pagbabalik ni Victor. Dante tumango. Kapag ang nakaraan ay bumalik, hindi ito para kumustahin ka. Napatingin si Daniel sa mesa. Kung gagalaw siya, hindi lang ako ang tatamaan. Sa ospital, hindi makatulog si Mira. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi sa telepono. Gusto mo bang gumising ang kuya mo? May paraan, may kapalit. Daniel Serrano. Hindi niya alam kung paano, pero malinaw ang isang bagay. Hindi aksidente ang nangyari kay Marco. May plano, may nagbabantay. At sa likod ng lahat, may isang pangalang paulit-ulit bumabalik, Victor Salcedo. Sa isang madilim na warehouse sa labas ng lungsod, nakaupo si Victor sa isang lumang upuan. May hawak na litrato. Daniel. At sa likod ng litrato, nakasulat ang isang pangalan. Mira Valencia. Ngumiti siya ng malamig. Lahat ng mahahalaga sa'yo, Daniel. Hihilahin ko pababa. Sa ospital, hinawakan ni Mira ang kamay ng kuya niya. Kuya, bulong niya. Kahit ano pa yan, lalaban ako. Sa kabilang dulo ng lungsod, nakatayo si Daniel sa harap ng bintana, nakatanaw sa madilim na kalangitan. Hindi pa niya alam na ang babaeng nagbigay sa kanya ng unang dahilan para mabuhay ay ngayon nasa gitna ng panganib. At ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang lumalapit sa kanilang dalawa. 3 linggo na mula nang maospital si Marco Valencia. Hindi pa rin siya nagigising. Stable, sabi ng doktor. Pero walang kasiguraduhan kung kailan magbubukas ang mga mata nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang gastusin. Mas lumalalim ang pangamba. Mas nagiging malinaw ang isang bagay sa isip ni Mira. Hindi aksidente ang nangyari. At kung gusto niyang protektahan ang kuya niya, kailangan niyang maging mas matatag. Kailangan niyang lumapit sa taong binanggit sa tawag. Daniel Serrano. Sa loob ng Serrano Holdings Tower sa Makati, abala ang mga empleyado. Maayos, propesyonal, organisado. Sa ika-18 floor, may isang bakanting posisyon. Executive Assistant to the Director. Mahigpit ang screening, maraming aplikante. Sa reception area, nakaupo si Mira Valencia. Nakasuot ng simpleng beige blouse at itim na slacks. Maayos ang buhok. Hawak ang folder ng resume. Kinakabahan siya. Hindi dahil hindi siya handa, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang taong matagal na niyang hindi nakita. Hindi niya alam kung makikilala pa siya. Hindi niya alam kung siya pa rin ba ang Daniel na nakilala niya noon. Mira Valencia? Tumayo siya. Yes, ma'am. Please proceed to the director's office. Huminga siya ng malalim. Bawat hakbang papunta sa opisina ay parang pagbabalik sa isang alaala. Pagbukas ng pinto, nakatalikod ang lalaking nakatayo sa harap ng malaking bintana. Nakasuot ng dark gray suit. Diretso ang tindig. Sir, applicant po for final interview, sabi ng HR. Let her in. Boses pa lang, nakilala na niya. Humakbang siya papasok. Dahan-dahang lumingon si Daniel Serrano. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang oras. Hindi na waiting shed ang pagitan nila. Hindi na simpleng hapon. 5 taon ang lumipas. Pero pareho pa rin ang mga mata. Mira? Mahina ngunit malinaw ang pagkakasambit niya. Hindi ito tanong. Pagkilala iyon. Napangiti si Mira, bagaman may bahagyang kaba. Oo, ako nga. Tahimik ang silid. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Hindi niya inaasahan na ang babaeng hinahanap ng alaala niya ay kusang lalapit sa opisina niya. Please, sabi niya sa HR, you may leave us.
Pagkasara ng pinto, mas naging personal ang hangin sa loob ng silid. Hindi ko akalaing, nagsimula si Daniel, na mag-apa-apply ako dito? Tapos ni Mira, may bahagyang biro sa tono. Napangiti si Daniel. Na magkikita tayo ulit. May sandaling katahimikan. Ginamit mo ba? Biglang tanong ni Mira. Bahagyang napakunot noo si Daniel. Yung pera, tumango siya. Hindi ko ginastos. Nagtaka si Mira. Bakit? Dahil hindi yun basta pera. Mabagal siyang lumapit sa mesa at binuksan ang wallet niya. Mula roon, inilabas niya ang nakatiklop na 500 piso. Ginamit ko ang kalahati para sa ospital noong unang araw ko sa Maynila. Ito ang natira. Napatingin si Mira sa pera. 5 taon mo yang itinago? Oo. Bakit? Para hindi ko makalimutan kung saan ako nagsimula. Tahimik si Mira. May kung anong gumalaw sa loob ng dibdib niya. Hindi niya inakalang may ganitong epekto ang simpleng ginawa niya noon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka, sabi niya. Hindi rin, sagot ni Daniel. May bahagyang tawa sa pagitan nila. Pagkatapos ay bumalik ang seryosong tono. Bakit ka nag-apply dito? Tanong ni Daniel. Huminga ng malalim si Mira. May kailangan akong gawin. Anong kailangan? Sandaling nag-alinlangan siya. Hindi pa niya kayang sabihin ang lahat. Gusto kong magtrabaho. Hindi kumbinsido si Daniel. Maraming kumpanya sa Maynila. Pero dito ako nag-apply. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May hindi sinasabi. May hindi pa pwedeng sabihin. Sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Victor Salcedo sa loob ng kotse. Pinagmamasdan ang Serrano Holdings Tower. Pumasok na ba siya? Tanong niya sa tauhan. Opo, sir. Ngumiti si Victor. Good. Sa opisina, bumalik si Daniel sa propesyonal na tindig. Tingnan natin ang resume mo. Inabot ni Mira ang folder. Habang binabasa niya, napansin niya ang mga part-time jobs, volunteer work, academic awards. Impressive, sabi niya. Salamat. Alam mo ba kung gaano ka ka-qualified? Alam ko kung gaano ko kailangan ng trabaho. Diretsahang sagot. Gustong mapangiti ni Daniel. Pareho pa rin siya, matatag. Hindi ka dadaan sa normal interview process, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Mira. Hindi dahil kilala kita, dagdag niya agad. Kundi dahil alam ko ang klaseng tao ka. Sir, baka sabihin ng iba? Hindi ako nag-hire dahil sa awa. Diretsong sagot ni Daniel. Tinanggap kita dahil may kakayahan ka. Tahimik si Mira. Welcome to Serrano Holdings, Miss Valencia. Hindi niya napigilang ngumiti. Salamat, sir. Daniel, pagwawasto niya. Sir pa rin, biro niya. Bahagyang natawa si Daniel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may gaan sa pagitan nila. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito pagbabalik ng lahat. Pero ito ang simula ng bagong yugto. Kinabukasan, maaga pumasok si Mira. Inaayos ang schedule, tinatandaan ang mga meeting, pinag-aaralan ang sistema ng kumpanya. Mula sa glass wall ng opisina, pinagmamasdan siya ni Daniel. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa paghanga. Sa bawat galaw niya, naaalala niya ang hapon sa waiting shed. Kung paanong may isang babaeng hindi nagdalawang isip na tumulong sa kanya. Sa kabilang banda, habang inaayos ni Mira ang mga dokumento, may pakiramdam siyang may nagmamasid. Hindi si Daniel, kundi ibang uri ng tingin. Sa lobby ng gusali, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Hindi siya empleyado, hindi siya aplikante. Diretso siyang tumingin sa elevator panel. Sa bulsa niya, may cellphone na bukas ang isang litrato. Mira Valencia. Simula na! Bulong niya. Sa loob ng opisina, tinawag ni Daniel si Mira. May meeting tayo bukas sa isang investor. Sino po? Victor Salcedo.
Nanlamig ang kamay ni Mira. Dahan-dahan siyang napatingin kay Daniel. "Kilalang kilala mo ba siya?" tanong niya. May bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng binata. "Matagal na." Sa sandaling iyon, parehong hindi pa nila alam na ang muling pagkikitang ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay paghahanda para sa mas malaking pagsubok. Isang laban na magtatakda kung ang 1,000 dahilan ay sapat ba para mabuhay o sapat para masira ang lahat. Umagang-umaga pa lang, ramdam na ang bigat sa dibdib ni Mira Valencia. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip niya ang pangalan na narinig niya kahapon. Victor Salcedo. At ang mas nakakatakot, ang katotohanang may koneksyon ito sa nakaraan ni Daniel at Marco. Sa 18th floor ng Serrano Holdings, abala ang lahat sa paghahanda para sa meeting. May bagong investor. Malaking halaga ang nakataya. Strategic partnership. Pagpasok ni Mira sa opisina, nakaupo na si Daniel sa mesa niya. Nakakunot ang noo habang nagbabasa ng financial reports. "Good morning," sabi niya nang hindi tumitingin. "Good morning," sagot ni Mira. Pilit na kalmado. Napatingin si Daniel sa kanya. "Okay ka lang?" "Oo." Hindi siya kumbinsido, pero hindi na niya pinilit. "Make sure kumpleto ang document sa conference room. Ayokong may kulang." "Yes, sir." Habang inaayos ni Mira ang mga folder, nanginginig ng bahagya ang mga kamay niya. Hindi dahil sa kaba sa meeting, kundi dahil sa tawag na natanggap niya kagabi. Isang private number. "May isang bagay kang gagawin para manatiling ligtas ang kuya mo." "Anong bagay?" "Isang dokumento lang." Nanigas siya. "Anong dokumento?" "Ang draft ng expansion agreement ni Daniel Serrano." Hindi niya agad naintindihan. "Bakit?" "Dahil doon nakataya ang susunod naming hakbang." "Hindi ko gagawin yan." May mahinang tawa sa kabilang linya. "Kung ganon, baka hindi na gumising ang kuya mo." Naputol ang tawag. Sa kasalukuyan, nasa conference room na ang lahat. Pumasok si Victor Salcedo. Maayos ang suot, ngumiti ng magalang, pero ang mga mata niya ay malamig. "Daniel," bati niya, parang matagal nang magkaibigan. "Victor," sagot ni Daniel. Kontrolado ang tono. Nagkamayan sila. Sa gilid ng silid, tahimik si Mira. Pero ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Habang nag-uusap tungkol sa negosyo, napapansin niya kung paano titigan ni Victor si Daniel. Parang may lihim. Parang may hinahamon. Matapos ang meeting, nagpaalam si Victor. Pero bago tuluyang lumabas, napadaan siya malapit kay Mira. Mahina lang ang boses niya. 24 hours! Nanlamig ang dugo niya. Pag-alis ni Victor, bumalik sa opisina si Daniel. Napabuntong hininga siya. "Hindi ako komportable sa deal na to," sabi niya. "Bakit?" tanong ni Mira. "Hindi ko pinagkakatiwalaan si Victor." Tumango si Mira. "May dahilan ka ba?" Tahimik si Daniel sandali. "May mga bagay sa nakaraan na hindi na dapat binubuhay." Napatitig si Mira sa kanya. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang umamin. Pero sa isip niya, nakahiga sa kama ng ospital ang kuya niya. Walang malay. Nakadepende sa mga makina. Kinagabihan, naiwan si Mira sa opisina para tapusin ang ilang dokumento. Tahimik ang buong floor. Iisa lang ang ilaw na nakabukas. Sa mesa ni Daniel, naroon ang draft agreement na hinihingi ni Victor. Nakatitig siya roon. Isang hakbang. Isang maling desisyon. Isang pagtataksil. Pero kapalit ang buhay ng kuya niya. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang dokumento. "Patawad!" bulong niya. Sa loob ng study room, may CCTV monitor na nakabukas. Hindi niya alam na may alert notification sa system ni Daniel kapag may gumagalaw sa files. Sa parking lot, nakatayo ang isang itim na kotse.
Nasa loob si Victor. Ngumiti siya nang makita sa cellphone ang confirmation. Good girl! Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Daniel. May nakalimutan akong... Napahinto siya. Nakatayo si Mira sa tabi ng mesa niya. Hawak ang folder. Nanlaki ang mata niya. Anong ginagawa mo? Nanigas si Mira. Daniel! Napatingin siya sa kamay nitong may hawak na dokumento. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Hindi galit agad, kundi disbelief. Sabihin mo sa akin na may paliwanag to! Tahimik si Mira. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipaliwanag. Pero hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa banta. Hindi niya pwedeng isama si Daniel sa panganib. Hindi ko maipapaliwanag, mahinang sabi niya. Parang may tumama sa dibdib ni Daniel. Bakit? May kailangan lang akong gawin. Sa ganitong paraan? Tahimik siya. Lumapit si Daniel. Pinagkatiwalaan kita. Mas bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi mo alam ang buong kwento, sabi ni Mira. Nanginginig ang boses. Sabihin mo sa akin. Hindi siya makatingin. Hindi ko pwede. Iyon ang huling kumpirmasyon na kailangan ni Daniel. Napaatras siya ng isang hakbang. Ginamit mo ba ako? Nanlaki ang mata ni Mira. Hindi! Ganun ang pakiramdam. Masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Akala ko iba ka. Daniel, bakit ikaw pa? Bumaba ang tingin ni Mira. Sorry. Sorry? Napatawa siya ng mapait. 1,000 piso ang binigay mo sa akin noon. Isang tiwala. Isang paniniwala. Tumaas ang boses niya. At ngayon ninanakaw mo sa akin ang pinaghirapan kong buuin? Tumulo ang luha ni Mira. May dahilan ako. Sabihin mo. Tahimik. Hindi siya makapagsalita. Akala ko, mahinang sabi ni Daniel, ikaw ang isang bagay sa buhay ko na hindi ako lolokohin. Napatakip si Mira ng bibig habang umiiyak. Hindi ko ginusto to, pero ginawa mo. May lamat na ang boses niya. Umalis ka. Parang nanikip ang dibdib ni Mira. Daniel, please. Iyon na ang unang beses na gumamit siya ng salitang iyon sa kanya. Hindi galit, hindi sigaw, kundi sugatan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dokumento sa mesa. Patawad! At tumalikod siya. Sa hallway ng opisina, hindi niya napigilang mapahagulgol. Sa loob ng opisina, naiwan si Daniel. Napaupo siya sa upuan. Napahilamos sa mukha. Hindi siya sanay masaktan ng ganito. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa dokumento, kundi dahil sa kanya. Sa baba ng gusali, nakatayo si Victor habang pinagmamasdan si Mira na lumabas. Umiiyak. Salamat sa serbisyo. Malamig niyang bulong. Sa ospital, biglang nag-flatline ang isang monitor sandali bago bumalik sa normal. Isang babala, isang paalala na hindi pa tapos ang laban. Sa gabi, nakatayo si Daniel sa balkonahe ng mansyon. Hawak ang 500 piso. Mahigpit. Parang gusto niya itong punitin, pero hindi niya magawa. Dahil kahit anong mangyari, ang 1,000 dahilan para mabuhay ay siya ring naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na sugat. 3 araw matapos ang gabing iyon, hindi na bumalik si Mira sa Serrano Holdings. Hindi rin siya sumagot sa mga tawag. Hindi niya kayang marinig ang boses ni Daniel. Hindi niya kayang harapin ang sakit sa mga mata nito. Sa ospital, tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kama ni Marco. Kuya, mahina niyang bulong habang hawak ang kamay nito. Ginawa ko na. Walang sagot, walang galaw. Pero sa loob niya, parang may sumisigaw. Tama ba ang ginawa niya? Sa kabilang banda, nakatayo si Daniel sa gitna ng kanyang opisina. Nasa harap niya ang legal team. Sir, may problema. Anong problema? Malamig ang tono niya. May pumasok na motion sa korte, claiming partial ownership ng expansion assets. Nanigas ang mukha niya. Sino ang nag-file?
Victor Salcedo. Tahimik ang silid. Base sa document na hawak nila, may access sila sa draft agreement natin. Napapikit si Daniel. Hindi siya galit sa negosyo. Hindi siya galit sa pagkawala ng assets. Ang hindi niya matanggap ay kung paano niya nakuha ang dokumento. Sa isang lumang warehouse sa gilid ng lungsod, nakatali si Mira sa isang upuan. May tape sa bibig. Nagising siya sa lamig ng sahig. Malabo ang paningin. Unti-unti niyang naalala. May sumunod sa kanya pauwi mula ospital. May humarang na van. May kamay na tumakip sa ilong niya. At ngayon, narito siya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Victor Salcedo. Dahan-dahan ang hakbang. Alam mo ba kung bakit nandito ka? Tinanggal niya ang tape sa bibig ni Mira. Pinangako mo na tapos na! Galit niyang sabi. Napangiti si Victor. Hindi ako nangako ng ganyan. Sinabi mo na magiging ligtas ang kuya ko. Ligtas siya. Buhay pa, di ba? Nanlaki ang mata ni Mira. Bakit mo ginagawa to? Dahil may kulang pa. Lumapit siya. Kailangan kong bumalik si Daniel Serrano sa mundong iniwan niya. Hindi na siya ganon. Pero ganon ako. Sa Serrano Holdings, nakatanggap si Daniel ng isang video message. Binuksan niya iyon. Sa screen, si Mira. Nakatali. May pasa sa gilid ng muka. At sa likod niya, si Victor. Good evening, Daniel. Nanikip ang panga ni Daniel. Bitawan mo siya. Tumawa si Victor. Simple lang. Bumalik ka sa dating kasunduan. O kaya, itinapat niya ang baril sa ulo ni Mira. Nanlaki ang mata ni Daniel. Subukan mo, malamig niyang sabi. Alam mong kaya ko. May ibinigay na address sa screen. Walang pulis, kung ayaw mong maubos ang dahilan mo para mabuhay. Naputol ang video. Sa loob ng mansyon, dumating si Dante. Ano yan? Mira, maikli niyang sagot. Ano ang plano mo? Hindi siya nag-alinlangan. Pupuntahan ko siya. Mag-isa? Hindi ako maghihintay. Sa ospital, biglang gumalaw ang daliri ni Marco. Bahagya. Mabagal. Sa warehouse, nakaupo si Mira sa sahig, nakatali pa rin. Lumapit si Victor. Alam mo kung anong problema mo? Hindi siya sumagot. Masyado kang mabuti. Hindi ako natatakot sa'yo, sabi ni Mira kahit nanginginig ang boses. Hindi mo kailangan matakot. Siya ang kailangan mong isipin. Sa labas ng warehouse, dumating ang itim na kotse ni Daniel. Mag-isa siya. Bumaba siya. Mahigpit ang mga kamao. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ni Victor. Welcome back. Saan siya? Relax. Tinuro niya ang gilid ng warehouse. Nakita ni Daniel si Mira. Nanghina ang dibdib niya sa nakita. Mira! Napatingin siya sa kanya. Daniel, huwag! Anong gusto mo? Diretso niyang tanong kay Victor. Isang simpleng kasunduan. Wala kang makukuha sa akin. Tumawa si Victor. Hindi negosyo ang habol ko? Kung hindi, kontrol. Sa isang iglap, sumugod ang dalawang tauhan ni Victor. Nakipagbuno si Daniel. Malakas ang suntok. Mabilis ang galaw. Sa gilid, pilit na kumakawala si Mira sa tali. Nakatayo si Victor, pinagmamasdan ng laban. Akala mo nagbago ka na! Sigaw niya. Pareho ka pa rin! Sa isang sandali ng kaguluhan, napulot ni Victor ang baril sa sahig. Itinapat niya iyon kay Mira. Tapusin na natin! Nanlaki ang mata ni Daniel. Victor! Pumutok ang baril. Sa isang iglap, may katawan na humarang sa harap ni Mira. Si Daniel. Tinamaan siya sa balikat. Isa pa. Sa tagiliran. Napaatras siya, ngunit hindi bumitaw. Mira, yumuko! Sumigaw si Mira habang nahulog sa sahig si Daniel. Sa labas, biglang umalingaw-ungaw ang sirena ng pulis. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Victor. Sir! Mabilis na tumakbo ang mga ito palabas.
Tinangkang tumakas ni Victor pero sinalubong siya ng mga pulis sa pintuan. Nabaril siya sa paa, napasubsob sa sahig. Sa gitna ng warehouse, nakahiga si Daniel. May dugo sa damit. "Mira," mahina niyang sabi. Lumuhod siya sa tabi nito. "Bakit mo ginawa yon?" Umiiyak niyang tanong. Ngumiti siya kahit hirap huminga. "Hindi ko sasayangin ang dahilan ko para mabuhay." Tumulo ang luha ni Mira. "Hindi kita pinatawad," bulong niya. "Hindi ko hinihingi." Dumating ang mga paramedic. Isinakay si Daniel sa stretcher. Habang isinasara ang pinto ng ambulansya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, malinaw sa kanila ang isang bagay. Hindi pagtataksil ang nagdala sa kanila rito, kundi pagmamahal. Sa ospital, binabantayan si Daniel sa operating room. Sa ibang wing ng ospital, tuluyang nagmulat ng mata si Marco Valencia. Mahina, malabo, pero gising. Sa pagitan ng dalawang silid, may dalawang lalaking lumaban sa nakaraan. At isang babae na naging dahilan ng kanilang pagbabago. Sa madilim na pasilyo ng ospital, nakaupo si Mira. Umiiyak, hindi sa takot, kundi sa bigat ng lahat ng nangyari. 1,000 piso ang nagsimula ng lahat. Ngayon, may dugo ng nakataya. Pero sa bawat patak ng dugo, may isang katotohanang hindi na maitatanggi. Hindi pa tapos ang kwento at hindi pa tapos ang laban. 3 araw nang nasa ICU si Daniel Serrano. Tahimik ang buong palapag. Tanging tunog ng makina ang maririnig. Bawat beep ay parang patak ng oras. Bawat segundo ay parang pagsusulit. Sa labas ng silid, nakaupo si Mira Valencia. Hindi na siya umiiyak. Ubos na ang luha niya. Ubos na rin ang lakas niya. "Miss, stable na po ang pasyente," sabi ng doktor. "Hindi tinamaan ng vital organs. Kailangan lang ng pahinga." Napapikit siya sandali. "Salamat, pero kahit may pag-asa, may bigat pa rin sa dibdib niya." Sa kabilang silid ng ospital, nakaupo si Marco Valencia. Gising na siya. Mahina pa. May benda sa ulo. "Anong nangyari?" Paos niyang tanong. Lumapit si Mira. "Kuya," doon niya ibinuhos ang lahat. Ang tawag, ang pagbabanta, ang dokumento, ang warehouse, ang bala. Tahimik si Marco, habang nakikinig. Sa dulo ng kwento, napapikit siya ng mariin. "Kasalanan ko," mahinang sabi niya. "Huwag mong sabihin yan," sagot ni Mira agad. "Kung hindi ako napasok noon sa mundo ni Victor, hindi kanya gagamitin." "Kuya, nasaan si Daniel?" Natahimik siya. "Nasa ECU." Napahawak si Marco sa noo. "Pinoprotektahan ka niya." Tumango si Mira, nanginginig ang labi. "Oo," tahimik ang silid. Pagkatapos ay nagsalita si Marco ng mabagal. "Mira, kailangan mong umalis." Nanlaki ang mata niya. "Ano?" "Kailangan mong lumayo sa kanya." "Kuya, hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil mahal ka niya." Hindi niya agad naintindihan. Habang nandiyan ka sa tabi niya, may dahilan si Victor at ang mga katulad niya para bumalik. "Pero tapos na si Victor! Nakakulong na siya!" Hindi lang siya ang may galit. Napabuntong hininga si Marco. May mga taong hindi makakatanggap na nakaligtas tayo. Sa ICU, unti-unting namulat ang mga mata ni Daniel. Malabo ang paligid. May kirot sa tagiliran. May benda sa balikat. Una niyang hinanap ang isang mukha. "Mira!" Walang sumagot. Isang nurse ang lumapit. "Sir, wag muna kayong gumalaw." "Nasaan si Mira?" "Kanina pa po siya nandito, pero umalis saglit." Nanikip ang dibdib niya. Pagkalabas ni Mira sa silid ni Marco, huminto siya sa dulo ng pasilyo. Tumingin sa ICU. Isang hakbang lang ang pagitan niya at kay Daniel. Isang hakbang para makita siya. Isang hakbang para hawakan ang kamay niya. Isang hakbang para sabihing mahal niya ito.
Pero naalala niya ang sinabi ng kuya niya. Habang nandyan ka sa tabi niya, may dahilan ang mga kaaway niya para bumalik. Huminga siya ng malalim. Mabagal. Masakit. Hindi siya duwag. Pero handa siyang maging masama sa paningin ni Daniel kung iyon ang magbibigay ng kaligtasan dito. Pumasok siya sa ICU ng tahimik. Nakatingin si Daniel sa kisame. Paglingon niya, napatitig siya kay Mira. Sa mga mata niya, walang galit, walang tanong, kundi pag-aalala. Okay ka ba? Mahina niyang tanong. Tumango si Mira. Ikaw? Buhay pa? May mahinang ngiti sa labi niya. Napahawak siya sa kamay ni Daniel. Mainit, totoo. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Dahan-dahang pumikit si Daniel. Hindi ko sasayangin ang dahilan ko para mabuhay. Napakagat si Mira sa labi para pigilan ang luha. May mga salitang gustong lumabas. Mahal kita. Patawad. Salamat. Pero ibang salita ang pinili niya. Daniel, kailangan kong umalis. Parang tumigil ang oras. Ano? Kailangan kong lumayo. Dahil sa nangyari? Dahil sa mangyayari? Napakunot noo si Daniel. Mira, tapos na si Victor. Hindi lang siya ang problema. Lumayo siya ng bahagya. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan ulit dahil sa akin. Mira, mas magiging ligtas ka kung wala ako sa tabi mo. Masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hindi mo pwedeng pagdesisyonan yan para sa akin, sabi ni Daniel, pilitan na bumabangon. Napangiwi siya sa sakit. Please, mahina niyang sabi. Huwag mo akong iwan. Doon na bumagsak ang luha ni Mira. Hindi kita iniiwan, bulong niya. Pinoprotektahan kita. Hindi kita kailangan protektahan. Kailangan mo. Tahimik. Sa pagitan nila, may pagmamahal na hindi maikakaila. At may desisyong kailangang gawin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Daniel sa huling pagkakataon. 1,000 piso ang binigay ko sa iyo noon. Napatingin siya sa kanya. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang kalayaan. Bumitiw siya at tumalikod. Hindi na siya lumingon. Sa labas ng ospital, naghihintay si Marco. Handa na ang maliit nilang bag. Sigurado ka? Tanong nito. Tumango si Mira kahit nanginginig ang labi. Oo. Sa ICU, nakatingin si Daniel sa pintuang kakasara lang. Pakiramdam niya, mas masakit iyon kaysa sa tama ng bala. Hindi siya galit, hindi siya nalito. Alam niya ang ginawa ni Mira. Pero hindi iyon nagpapagaan ng pakiramdam. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas si Daniel sa ospital. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa apartment ni Mira. Wala na ang mga gamit, walang sulat, walang paliwanag. Tanging katahimikan. Sa probinsya, sakay ng bus sina Mira at Marco. Palayo sa Maynila, palayo kay Daniel, palayo sa gulo. Pero hindi palayo sa pagmamahal. Sa loob ng kotse pauwi sa mansyon, inilabas ni Daniel ang lumang wallet niya. Naroon pa rin ang 500 piso. Mahigpit niya iyong hinawakan. Hindi ako susuko, bulong niya. Dahil kahit umalis ang babaeng nagbigay sa kanya ng unang dahilan para mabuhay, hindi mawawala ang dahilan mismo. At sa lalong madaling panahon, magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Hindi dahil sa kapalaran, kundi dahil pinili nilang ipaglaban ang isa't isa. 3 buwan ang lumipas. 3 buwan ng katahimikan. 3 buwan na walang balita mula kay Mira Valencia. Sa Serrano Holdings, mas naging tahimik si Daniel Serrano. Mas seryoso, mas tutok sa trabaho, mas bihira ang ngiti. Nabawi na niya ang mga assets na tinangkang agawin ni Victor Salcedo. Nakulong na ang mga tauhan nito. Legal na tapos na ang laban. Pero hindi tapos ang hinahanap ng puso niya. Isang hapon, habang nasa opisina siya, may pumasok na report mula sa HR department. Sir, may bagong partner NGO po sa probinsya.
Interested sila sa housing collaboration. Anong pangalan? Savior Outreach Community. Napahinto si Daniel. Nasaan ang location? Binanggit ang pangalan ng bayan. Parehong bayan kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik siya sandali. Schedule a visit. Sa probinsya, maagang nagising si Mira. Ngayon ay volunteer coordinator siya sa maliit na community center na tumutulong sa mga batang walang sapat na edukasyon at sa mga pamilyang nasalanta ng kahirapan. Simple lang ang buhay. Hindi marangya, pero tahimik. Si Marco ay nagtatrabaho na rin bilang site supervisor sa isang lokal na kontraktor. Mas maayos na ang lahat, pero may kulang. Habang inaayos ni Mira ang mga papel sa mesa, may batang lumapit sa kanya. Ate Mira, darating daw po ang sponsor ngayon. Ngumiti siya. Talaga? Sino? Galing Maynila. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa labas ng barangay hall, may itim na kotse na huminto. Bumaba si Daniel Serrano. Simpleng polo lang ang suot, walang coat, walang bodyguard. Tiningnan niya ang paligid. Pareho pa rin ang amoy ng hangin. Pareho pa rin ang pakiramdam. At sa dulo ng kalsada, natanaw niya ang waiting shed. Pareho pa rin ang upuan. Pareho pa rin ang poste. Doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng community center, may nagbukas ng pinto. Napatingin si Mira. At doon niya nakita siya. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi pa rin nagbago ang mga mata nito kapag tumitingin sa kanya. Mira, mahina pero siguradong tinig. Daniel, tahimik ang buong silid. Ang mga batang nasa loob ay nagtataka sa tensyon sa pagitan nila. Lumapit si Daniel. Hindi ka nagpaalam. Hindi ka rin tumigil, sagot niya. May bahagyang ngiti sa labi ni Daniel. Hinahanap kita. Bakit? Dahil hindi pa ako tapos. Hindi niya agad naintindihan. Hindi ako tapos magpasalamat. Napabuntong hininga si Mira. Hindi mo na kailangan. Kailangan ko. Tahimik silang nagkatinginan. Sa labas, biglang bumuhos ang ulan. Malakas. Parang eksaktong eksena 5 taon na ang nakalipas. Tara, sabi ni Daniel. Maglakad tayo. Lumabas sila ng community center. Naglakad sa ilalim ng bubong ng waiting shed. Parehong lugar, parehong 2 tao, pero ibang bersyon na ng kanilang mga sarili. Naalala mo? Tanong ni Daniel. Tumango si Mira. Dito mo ako binigyan ng 1,000? At dito ka rin umalis. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ako umalis para saktan ka. Alam ko. Napatigil siya. Alam mo? Oo. Huminga siya ng malalim. Masakit, pero alam ko kung bakit mo ginawa. Napatingin si Mira sa kanya. Galit ka pa ba? Hindi. Nasaktan ka? Oo, tahimik ang sandali. Pero mas masakit yung 3 buwan na hindi kita makita. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Mira. Ginawa ko yon para maging ligtas ka. At ginawa ko ang lahat para maging ligtas ka rin. Lumapit si Daniel ng isang hakbang. Huwag mo na akong ilayo sa buhay mo para protektahan ako. Mahina siyang umiling. Paano kung bumalik ang gulo? Haharapin natin. Kung may manakit ulit sa'yo, kasama kita. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa harap nila. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nagtatago. Mira, sabi ni Daniel, mas malinaw ang boses ngayon. Hindi na ako ang lalaking umalis dito 5 taon na ang nakalipas. Alam ko. Pero ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nagbago. Tahimik siyang nakatingin sa kanya. Hindi kita kayang kalimutan. Hindi mo kailangan. Lumapit pa siya. Mabagal. Walang pagmamadali. Pinili mong umalis para protektahan ako. Oo. Ngayon, pipiliin kong bumalik para piliin ka. Nanlaki ang mata ni Mira. Daniel, wag mo na akong bigyan ng kalayaan.
Bahagyang ngumiti siya. Gusto kong manatili. Sa ilalim ng waiting shed, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Mira. Mainit, pamilyar. 1,000 piso ang nagsimula ng buhay ko. Tumango siya. Ngayon, gusto kong simulan ang susunod na yugto kasama ka. Hindi agad siya sumagot. Pinagmasdan niya ang mga mata nito. Walang pag-aalinlangan, walang galit, walang takot. Tanging pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit. Akala ko kailangan kitang ilayo para maging ligtas ka. Hindi ako ligtas kapag wala ka. Natawa siya sa pagitan ng luha. Hindi ka pa rin nagbabago. Mas mabuti na ngayon. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit, yumakap si Mira. Mahigpit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpili. Sa waiting shed na iyon, sa gitna ng ulan, nagsimula muli ang kwento. Hindi na bilang 2 taong tinulungan ng tadhana, kundi bilang 2 taong piniling lumaban para sa isa't isa. 6 na buwan matapos ang ulan sa waiting shed, ibang klase na ang liwanag sa mga mata ni Mira at Daniel. Hindi na ito liwanag ng pag-asa lamang. Ito ay liwanag ng desisyon. Pinili nilang manatili. Pinili nilang lumaban ng magkasama. Sa mansyon ng Serrano, nakaupo si Dante sa wheelchair sa gitna ng hardin. Mas mahina na ang katawan niya ngayon, pero mas malinaw ang ngiti sa kanyang mukha. Sa harap niya, hawak ni Daniel ang kamay ni Mira. "Tay," sabi ni Daniel, "may sasabihin kami." Napatingin si Dante sa dalawa. "Alam ko na yan," sabi niya nang may bahagyang tawa. "Huwag niyo na akong paghintayin." Napangiti si Mira. Huminga ng malalim si Daniel. "Papakasalan ko po si Mira." Saglit na natahimik ang hardin. Pagkatapos ay tumawa si Dante ng mahina, may bahid ng luha. "Akala mo hindi ko nakikita kung paano ka tumingin sa kanya?" Tumango si Mira ng bahagya. Namumula ang pisngi. "Anak," sabi ni Dante kay Daniel, "ang pinakamagandang desisyon mo sa buhay ay hindi negosyo, hindi tagumpay, kundi ang pagpili mo kung sino ang makakasama mo sa lahat." Lumuhod si Daniel sa harap ni Mira. Hindi ito enggrande, walang media, walang spotlight. Isang simpleng singsing lamang. 1,000 piso ang nagsimula ng lahat, sabi niya. Tumulo ang luha ni Mira. "Ngayon, gusto kong bigyan ka ng isang panghabang buhay na dahilan para manatili." Mahina siyang ngumiti. "Oo," sagot niya. "Oo, Daniel." Sa ilalim ng araw sa hardin, sa presensya ng taong tumulong kay Daniel na bumangon, nagsimula ang panibagong kabanata. Ilang buwan pa ang lumipas. Sa isang simbahan sa probinsya, nagtipon ang mga kaibigan, empleyado at mga batang tinulungan ng kanilang foundation. Simple ang dekorasyon. Walang labis na karangyaan. Pero puno ng pagmamahal ang bawat sulok. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Daniel. Kinakabahan ngunit masaya. Sa likod ng simbahan, hawak ni Marco ang kamay ni Mira. "Sigurado ka na?" biro niya. "Oo," sagot ni Mira, nangingiti. "Hindi ka pa huli para tumakbo." "Kuya," sagot niya, "matagal ko nang pinili to." Nang magsimulang tumugtog ang musika, dahan-dahang naglakad si Mira sa aisle. Sa bawat hakbang, bumabalik sa kanya ang alaala ng waiting shed. Ang 1,000 piso. Ang isang desisyon. Ang isang lalaking nagbago dahil naniwala siya. At ngayon, siya ang lalaking naghihintay sa harap. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, wala nang bakas ng takot. Wala nang anino ng nakaraan. Tanging pag-asa. Tanging pagpili. Sa harap ng altar, magkahawak kamay sila. "Daniel Serrano," sabi ng pari, "tatanggapin mo ba si Mira Valencia bilang iyong asawa?" "Opo," sagot niya, malinaw at walang pag-aalinlangan. "At ikaw, Mira Valencia, tatanggapin mo ba si Daniel Serrano?" "Opo." Walang drama. Walang sigawan.
Isang tahimik na oo na mas matatag pa sa anumang bagyo. Nang halikan niya si Mira, hindi iyon madali ang halik. Iyon ay halik ng pangako. Sa reception, masaya ang lahat. Naroon ang mga empleyado ng Serrano Holdings. Naroon ang mga batang tinulungan ng community center. Naroon si Dante, masaya, payapang nakamasid. Sa gitna ng tawanan at tugtugan, lumapit si Daniel kay Mira. Handa ka na, ba? Para saan? Sa susunod nating proyekto. Napangiti siya. Hindi ito negosyo. Hindi ito expansion. Ilang buwan matapos ang kasal, opisyal nilang inilunsad ang kanilang foundation. Isang gusali sa probinsya. Isang lugar para sa mga batang lansangan, para sa mga kabataang naligaw ng landas, para sa mga pamilyang gustong magsimula muli. Sa harap ng building, nakapaskil ang pangalan. 1,000 Dahilan Foundation. Sa opening ceremony, hawak ni Mira ang mikropono. Hindi namin sinimulan ito dahil may sobra kami, sabi niya. Kundi dahil minsan may nagbigay sa amin ng pagkakataon. Lumapit si Daniel sa tabi niya. 1,000 piso ang nagbukas ng pintuan para sa akin, sabi niya. Ngayon, gusto naming magbukas ng mas maraming pintuan para sa iba. Palakpakan. Luha. Ngiti. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Marco. Mas payapa na ang mga mata. Mas magaan ang dibdib. Hindi perpekto ang mundo. Hindi mawawala ang problema. Pero sa bawat batang natutong mangarap, muli, sa bawat pamilyang nabigyan ng pagkakataon, may bagong dahilan para mabuhay. Sa gabi, magkasamang nakaupo sina Mira at Daniel sa labas ng foundation building. Tahimik ang paligid, mga bituin sa langit. Naalala mo pa ba? Tanong ni Daniel. Ang alin? Yung 1,000. Napangiti siya. Hindi ko makakalimutan. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa pinili natin gawin pagkatapos. Sumandal si Mira sa balikat niya. Hindi ko akalaing ganito ang kalalabasan. Hindi ko rin. Tahimik sila sandali. Pagkatapos ay nagsalita si Daniel ng mahina. Salamat. Para saan? Sa paniniwala. Ngumiti si Mira. Salamat din. Para saan? Sa hindi pagsuko. Sa malayong waiting shed na minsang naging saksi sa simula ng lahat, tahimik ang gabi. Hindi na sila bumalik doon para magpaalam. Hindi na kailangan. Dahil ang dahilan na minsang ibinigay sa ilalim ng kalawangin na bubong ay ngayon naging pundasyon ng mas malaking pangarap. 1,000 piso, 1 desisyon, 1 sakripisyo, 1 pag-ibig, at 1 panghabambuhay na dahilan para mabuhay. Naway nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.